Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Sas Rogando Sasot. Isinare lang niya ang post ng Marino PH. Marino, mga seaman. Nagtatanong ang mga seaman natin, seamen, dahil nalilito sila sa pahayag ng DFA na pwede na, safe nang makadaan ang mga barko daw ng Philippine vessels na nagkakarga ng langis, including mga seamen o seafarers. Pwede na daw safe na daw O ito ngayon, post ng Marino. Seafarers seek clarify on DFA statement amid complex situation in Hormuz. Many seafarers are now asking for clear guidance after the Department of Foreign Affairs said that Philippine flag vessels, energy cargos, and Filipino seafarers are allowed safe passage through the Strait of Hormuz. However, reports from those in the area show that the situation on the ground remains complicated pala. Delikado pa rin. The usual traffic separation scheme is reportedly affected by sea mines and explosive threats, making normal transit routes unsafe for passing vehicles. Yun. Delikado pa rin dumaan. Ano ang sinasabi ng DFA na safe na, makadaan na? Masyado. Nakuryente? Grabe, announce ka agad. Alanganin pa man pala. Ano ba ito? Because of this, Iranian authorities have reportedly set up an alternative transit corridor. Only these vessels that receive approval are allowed to use this route, raising more questions among ship operators, officers, and crew members preparing to pass through the area. Another issue being raised involves Filipino seafarers serving on mixed crew vessels. Many ships carry multinational crews, including nationals from countries allied with the United States. In some cases, even if Filipino seafarers are on board, the vessels may still be judged based on its flag, owner, operator, cargo, or overall affiliation. As of this time, there is still no clear public confirmation from Iran. Ito, dapat Iran ang mag-announce, hindi yung DFA. Ano ba yan? There is still no unclear public confirmation from Iran directly supporting the DFA's statement. Because of this, many seafarers and maritime stakeholders continued to wait for formal and detailed guidance. Meanwhile, vessel movements in the Strait of Hormuz remain under close monitoring by Iranian authorities. Ibig sabihin, wala pa'y klaro yung announcement ng DFA, hanggang salita lang. Nag-usap siguro ang Foreign Affairs Secretary, Ambassador ba o ano? Sige. Yeah. That's okay. Ganon. That's okay. Kailang ang Iranian Ambassador ba dapat ipapaabot pa niya doon. Marami pang dadaanan hanggang makarating doon sa nag-checkpoint. It takes time. Sana naman itong ating DFA, wag naman padalos-dalos na. Pwede na. Kaya ang dami nang pumupuri sa Department of Foreign Affairs Secretary. Very quiet daw kung magtrabaho. Commendable. Yes, commendable nga. Kaya lang, wag naman masyadong maaga. Kung alanganin pa, hintayin na mas maganda pag pwede nang makadaan.
ang magsasabi ngayon ng mga seafarers natin. Salamat po, Pangulong Marcos, dahil nakadaan na kami. Ayun, maniniwala na tayo. Ngayon, sila mismo, parang binuhat nila ang sarili nilang bangko. Kaya ang pinaka-the best dyan is hintayin natin na ang Iran mismo ang magsabi na okay. At saka ang mga post na nababasa ko, walang vessel ba na ang flag ang carrier niya is PH? Wala daw. Never. Posibleng yung barko is Greece. Kaya lang posible ang mga langis na karga parang ganon. Kasi never daw na mayroong vessel na ang Philippine flag ang kanyang Anyway, malabo talaga. So sana naman ayusin ninyo budol-budol pa more, sabi dito. Basa tayo sa mga comments Mano Jagan, drawing lang yan. Acts of NATO, no talk. No action, talk only. Shenke Ekrobal, mapapatanong ka na lang din, may sariling vessel, ship bang Pilipinas? Wala nga. Bakit Philippine flag vessel? Wala man. Benamin Rayos, bali ship owner operator ang magsasabi sa barko kung pwede na dumaan dyan. Ship owner operator din ang naunang nakaalam kung maari nang dumaan dyan dahil sila ang nakikipag-coordinate sa mga instruksyon. Maniniwala ako sa ship operator. Ako rin. Kaya nung nag-announce yung DFA, although good news yung announce, parang papogi lang yun. Papogi lang ng gobyernong ito kasi kailangan nilang may mai-report na maganda. Mabuti nga, ang Pangulo mismo hindi nag-report Siguro, iniiwasan na rin niya maging reporter. Di ba, napaka-good news yun? Siya sanang nagsalita, mga kababayan. Ito ang i-report ko. Di ba, nung nagsimulang giyera, reporting siya kagad. Dapat ang Pangulo, okay, I have instructed the Department of Foreign Affairs na ganito. I'm happy to announce. Pwede nang makadaan ang mga barko nating Pilipinas na magdadala ng langis. Hindi naman siya nag-announce Siguro alanganin pa. Masyado lang atat itong Foreign Affairs na nag-announce. Alanganin pa pala. So, next time, huwag kayong mapakuryente dahil nakakaya. Ayusin nyo muna. Iklaro nyo muna bago mag-announce. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Kuya ang natagaan og gero. Nani ang iyang atupan. Karon man nagyod sa pag-atop o nindot nagyod nga tan-awon kay nakaatop naman ang yero nga gihatag. Salamat sa Ginoo ug sa sponsor sa ani nga sinya. Tungod ani hinabang nga sinya nakaatop na gyud ko nga. Na sige kay mangisag budget pang atop. Karon nga lain ang sponsor, salamat kaayo og unta mataga na pay matabangan nga uban
Kay dagan gyud ang nanginahanglan pud sa amo address sa among barangay. Oo, so ang natabangan diri sa Nakino nga kuan, so halos na 40 ka balay. Dagan-dagan na gyud mo. Dagan-dagan nag So dagan pa karon ang nanginahanglan. daghan pa gyud kay lisod kayong panahon na nagdawat magigura gyud sa pagkaon gyud. Taman ras pagkaon. Sa pagkaon. So salamat kayo. Salamat po.